Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra, sa tinigil mo na ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, yung pagtalakay doon sa mga mangyayari sa araw ng paghuhukom. Kasi yung focus niya ngayon, yung mga batayan muna sa pag-iral ng araw ng paghuhukom. Kasi mahalaga ito. Una, para sa ating mga sarili, syempre, di ba? Para mas lalo tayong maniniwala. At kung meron tayong kausap, dinadakwahan natin, mas makukumbinsi natin sila, inshallah. Syempre, may mga tao na mahirap talaga madakwahan o mapaniwala tungkol sa mga mangyayari sa araw ng paghuhukom. Mga atheist, hindi nga naniniwala na may Diyos yun eh. So, kung yun, hindi nila paniniwalaan, mas hindi nila paniniwalaan yung araw ng paghuhukom. So, yung araw ng paghuhukom at kabilang buhay, so nabanggit natin, 3 batayan. So, si Allah binabanggit niya ito, una, na mangyayari ito. Sigurado na mangyayari ito. At gayon din, pangalawa, hindi lang basta-bastang binabanggit ito ni Allah. Nanunumpa si Allah sa pamagitan ng kanyang mga nilikha na mangyayari talaga ito. Ibig sabihin, tinitiyak niya talaga na mangyayari. At yun din si Allah, inutusan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manumpa rin na mangyayari talagang araw ng paghuhukom. At yun naman pang-apat, si Allah, pinapagalitan niya. Pinapagalitan o hinahamak ang mga tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay. Nga sinabi ni Sheikh rahimahullah, wa fi mawadi'i ukhra yadumul mukaddibina bil mi'ad. Kumbaga, kinukondena ni Allah yung mga nagtatanggi, yung mga tumatanggi sa pagkabuhay muli. Siyempre, kasama na doon yung kabuuan ng kabilang buhay. Sinabi ni Allah, Surah Yunus, verse 45, Kad khasira alladhina kadzabu bilika'illah. Nalugi daw ang mga nagpasinungaling sa pakikipagtagpo kay Allah sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay. Wa ma kanu muhtadin, at sila ay mga hindi nagabayan. Ibig sabihin, sila ay mga ligaw. Kaya di sinabi ni Allah, Surah Shura, verse 18, Ala innal ladina yumaruna fis sa'ah la fi dalalim ba'id. Yung mga nagtatalo-talo daw, yumaruna, yung patuloy sila do sa mira na tinatawag. Ang mga nagtatalo-talo tungkol sa araw ng paghukom, sila daw ay nasa pagkaligaw na malayo. So naligaw na sila, tapos nakalayo na sila, saka pa nila malalaman na naligaw pala sila. So, napaka-specific na paghahalimbawa ni Allah. Ngayon yung maroon dito, nagtatalo-talo, di ba? Itong pagtatalo nila na ito actually, kasi yung tao, pwede naman siya makarating sa katotohanan sa pamagitan ng pakikipagtalo. Di ba? Pwede. Pero ito sila, nagtatalo-talo sila para hindi paniwalaan yung isang bagay. Kasi minsan ganun eh. Nagtatalo-talo sila o nag-uusap-usap, hindi para pagtibayin na totoo ang isang bagay, pagkus ay para lang pagtibayin na hindi totoo ang isang bagay. Kumbaga, nagpapalabas sila ng mga kani-kanilang opinyon, kani-kanilang argumento na walang kabilang buhay. Gidi Suratul Namal verse 66. Balidara ka ilmuhum fil akhirah. Balhum fi syakkim minha. Balhum minha amun. So yung mga tumatanggi raw sa kabilang buhay, balidara ka ilmuhum. Dara ka ilmuhum, ibig sabihin, hindi
hindi talaga naarok ng kanilang kaalaman ang kabilang buhay. At yun nga, kapag hindi nila naarok, ibig sabihin, hindi nila pinag-aralan o nalaman man nila, hindi nila tinanggap yung kaalaman. Magkaiba kasi yun eh. Maaaring hindi talaga nila pinag-aralan o napag-aralan man nila, hindi nila tinanggap yung kaalaman. Naalala ko yung nabanggit ni Yunus eh. Yung galit na galit daw sa kanila si Torno minsan. Nag-post pa raw sa Facebook. Na tapos yung sumunod na mga araw, nag-usap na naman sila. Hindi raw nila napag-aralan na bawal magbasa ng cellphone sa wajib na sala. Hindi nila ako nagsabi kay Yunus eh. Hindi niya pwedeng sabihin hindi nila napag-aralan. Kasi hindi naman siya nag-aaral talaga eh. Diba? Hindi naman siya nag-aaral talaga. So either way, nag-aral man siya o hindi, wala siyang kaalaman sa bagay na yun. So ganun yung mangyari sa kuffar. So yung ito yung sinasabi nila Allah na balid daraka ilmuhum. Na yun nga sa Quran, ang marami sang mga tafsir kasi sa Quran, grammatical eh. Pinapaliwanag ng mga scholar kung bakit ganito specifically yung pagkakasabi ni Allah. Na hindi naarok yung kaalaman. Hindi naarok ng kanilang kaalaman ang kabilang buhay. Pwede masabihin na lang ni Allah, di ba? O hindi nila alam. Pero sa ganitong pagkakasabi ni Allah, ibig niyang sabihin, maraming dahilan kung bakit hindi nila alam. Maraming dahilan. Kasi pwedeng hindi talaga sila nag-aral. O dumating sa kanilang kaalaman pero hindi nila tinanggap. Balhum fi syakkim minha, bagkus sila nga ay nagdududa. Kasi ito lang ang karugtong nito. Pwedeng nasa kanilang kaalaman pero nagdududa sila. Nagdududa sila. Balhum minha amun. Pero ang katotohanan niyan, yun nga, maaaring pinag-aralan nila o hindi nila pinag-aralan kaya hindi nila alam. Pero malaman man nila nagdududa sila o bulag lang talaga sila tungkol sa bagay na ito. O nagbubulag-bulagan, nagmamaang-maangan, nagtatanga-tangahan. Kasi si Allah, nandyan lahat ng pahiwatig na may kabilang buhay eh. Ayun, yung pala na-post ko kahapon. Kabilang sa mga pahiwatig ni Allah na mayroong kabilang buhay, yung tungkol sa usapin ng katarungan. Kasi dito sa mundo, hindi talaga tayo makakapagtaguyod dito ng katarungan, di ba? Na 100%. Bawa na lang yan sa mga mamamatay tao. Yung nakapatay ng tao, di ba? 10 pinatay niya. Tapos siya papatawan ng kamatayan. Isa lang siyang beses papatayin. Pwede ba patayin yung tao ng 10 beses din? Para pagbayaran niya yung 10 tao na pinatay niya? Pwede. Hindi, di ba? Pero sa kabilang buhay, doon mapagbabayaran niya talaga yun. Kasi paulit-ulit siyang papatayin ni Allah. Kumbaga, padadanasin siya ni Allah ng kamatayan pero hindi talaga siya mamamatay. Hindi talaga siya mamamatay. Nalala ko lang bigla yung, napanood ko lang sa Facebook yun eh. Kasi minsan may biglang sumisingit lang ng mga video. Yung ginawa raw dong isang naghihiganti, dinukot niya yung, sa may atraso sa kanya, pinatay yata yung pamilya niya. Sinaksakan niya yun ng aparato. Tapos ang ginagawa niya doon sa tao na yun, sinasaksakan niya ng mga gamot. Tapos aatakihin yun sa puso. Di ang sakit nun, nararamdaman niya yung sakit. Pero kapag mamamatay na yung tao na yun, malapit na mamatay, segundo na lang mamamatay na, ititigil niya na yun. Tapos i-revive na naman niya, mabubuhay. Tapos pagka malakas na yun, mga ilang oras lang, uulitin niya na naman yung pag-torture. Kahit yun, hindi yun makakapantay sa parusa ni Allah sa kabilang buhay. Hindi yun makakapantay. Sa kabilang sa mga pahiwatig ni Allah, yun nga, hindi tayo mabubuhay dito habang panahon eh. Hindi tayo nabubuhay dito habang panahon. At ang tao, walang hanggan yung pagnanasa ng tao eh. Yung sabi ng mga scholar, ang pagnanasa ng tao, walang hanggan. Walang kakontentuhan ang tao. Meron siyang gusto ngayon. Pag nakuha niya, meron na naman gugustuhin yun na iba. Kaya dapat maingat yung tao sa anumang pinagnanasaan niya o nagugustuhan niya. Kasi pwedeng iniisip niya,
Kukunin niya yun kasi kailangan niya eh. Pero maya-maya magsasawa siya. Tapos gusto na naman niya ng iba. Bawa, di ba ngayon? May motor ka, Bajaj. Tapos kuha ka, Honda Click. Tapos mamaya di ka na masaya sa Honda Click. Kuha ka na naman ng ano. Pero okay na yung Honda Click kasi talaga pang ano, no? Pang delivery. Pero sample lang, yung merong ano, yung yabang lang, pangyabang niya lang yung motor. Oh, hindi siya masaya sa Honda Click. Kuha na naman siyang ADB. Oh, kuha siyang ADB. O hindi na naman siya masaya sa ADB. O kumuha na naman siya ng ano, kung ano pang mas mahal na motor. Kasi pag nanasa ng tao, sabi ng mga scholar, walang hanggan eh. Liban na lang talaga sa may disiplina sa sarili, liban na lang sa ginabayan ni Allah. Kaya makakapuno lang talaga sa pagnanasa ng tao, yung paraiso. Ang walang hanggan na pagnanasa ng tao ay mapupunan lang sa paraiso na wala ring hanggan. Eh doon yung kahit anong pagnasaan mo, nandun eh. Pagkain, alak, babae, nandun. Magandang tanawin, nandun. Kaya nga, ha? Motor? Di ko alam kung may motor dun eh. Oo nga, di ba maglalakbay ka nga dun, ano? Hindi ko alam eh. Posible rin. Pero ano din eh. Hindi mo kailangan magmadali maglakbay. Hindi ko sinasabing walang motor ah. Kasi hindi mo kailangan magmadali maglakbay eh. Kasi lahat ng tatanawin mo doon maganda. 'Di ba? Kaya iniisip mo, baka iniisip ni Yasin, pagmomotor siya para mapuntahan niya isa pa niyang asawa. Yung pupuntahan mong asawa na 'yon, pag pupuntahan mo siya, maglalakbay ka ng 1,000 taon. Marami ka pang ibang madadaanan ng ibang asawa mo. Hindi ka rin may inip. Inshallah, hindi ka. Pero hindi ko sinasabing walang motor. Di ko alam na kung may motor ba kasi wala namang dalil. Tsaka baga, kung magmamadali ba yung tao, walang dahilan para isipin natin eh. Pumasok ka na lang, magsikap ka, pumasok ka sa paraiso para malaman mo. Sabi na yung tao namumulong kung ano meron doon sa paraiso. Pero hindi niya pinoproblema kung paano siya makapasok. Paano makapasok? Yun ang problemahin mo, paano makapasok. Paano makapasok? Inshallah. Yung asawa mo dun, 100, no? 100. So, kada araw, naglalakbay ka, may madadaanan kang isa. So, wala kang po problemahin dun. Pagkain, nandun na. Iabot mo lang yung kamay mo. Ano to? Mangga. Ayoko pala ng mangga. Pinya yung gusto ko. Yun, pinya. Pwedeng kumbaga, pwede lamang na mapunan yung pagnanasa ng tao. Doon lang talaga sa paraiso. At kaya hindi naman yung kasamaan ng tao na wala ring hanggan, doon talaga siya mapagbabayaran sa impyerno. Doon. Yung binanggit ko kanina, nakapatay ng 10. Kung paparusahan nyo ng parusang kamatayan, 1 beses lang siya mamamatay. Hindi sapat na kabayaran yun. Doon sa impyerno ang magiging sapat na kabayaran. Lalo na yun pumatay ng ilang daan, ilang libo, ilang milyong katao. Napakarami. Nalala ko yung pinost ng isang yung instructor namin dati sa FMA, sa Arnis. Sabi niya, natatawa daw siya sa mga nangyayari ngayon kasi bilang sila ng pinapatay ni Duterte. Pero hindi nila binibilang yung mga napatay sa flood control. Yung mga namatay sa pagkalunod, di ba? Kasi kinurakot yung pondo. Ang dami nun. Doon pa lang sa Cebu, yung Bagyong Tino, Cebu City. Ang daming namatay doon. Yun ang bilangin nila eh. Pag pareho lang yun eh. Mas masakit pa nga na pagkamatay kasi yung mga namatay, mga naman yun, mga inosente. Eto mga namatay, adik ang iingay nyo. Adik, pinatay ng pulis, ang iingay nyo. Pero yung mga inosenteng namatay sa baha, kasi kinurakot nyo yung pera ng flood control, tahimik kayo. Hanggang ngayon, wala nang balita. Pinag-iinitan nila si Bong Revilla.
Kay si Bong Revilla, siya na yung mukha palagi ng tuwing merong balita ng korupsyon, nandun siya mula nung unang panahon. Suki na siya ng kurakot. Kaya siya yung pinag-iinitan ngayon para sa kanya ma-focus yung balita. Pero yung mga nasa likod, Zaldico, hindi nila mapauwi-uwi. Sabi nila nasa Portugal. Yung gusto nila mahuli, di puntahan nila doon. Ang dali lang puntahan yun eh. Kung gusto nila patayin yun doon, pwede nila patayin yun. Kung tutuusin eh. Wala silang ginagawa. Yun ang dahilan. Wala silang ginagawa. Kaya walang resolusyon yung mga bagay-bagay na yun. Sa sumunod na mga batayan, ito yung mga batayan na kumbaga, naarok ng pag-iisip ng tao. Kung pinapagalitan ni Allah yung mga hindi naniniwala sa kabilang buhay, pinupuri niya rin naman yung mga naniniwala sa kabilang buhay. Pinupuri niya yung mga naniniwala sa kabilang buhay. Wa ahyanan yamdahul mu'minin bil mi'ad. At sa ilang mga aya, pinupuri naman niya ang mga naniniwala sa kabilang buhay. Yung yamdah, sabi ng mga scholar, halos kasing kahulugan siya ng Yahmid. Pinupuri. Madaha tsaka hamida. Pareho sila. Pinuri niya ang kahulugan. Pero magkaiba sila ng meron lang silang malaking pagkakaiba. Hamida ang ginagamit kapag yung pinasasalamatan natin gumawa ng kabutihan para sa atin. Sami Allahu liman hamidahu. Ginawan tayo ng kabutihan ni Allah, nagpasalamat tayo sa Kanya. Pero itong yamdah, pinasasalamatan natin o pinupuri natin yung sino man kahit walang ginawang mabuti sa atin. Basta kinikilala lang natin yung kabutihan niya. Ganun nga si Allah. Wala naman tayong ginawang kabutihan para kay Allah, di ba? Hindi naman niya papakinabangin yung ginawa nating pagsamba. Sambahin man natin si Allah o hindi mababawasan yung kanyang pagiging Diyos. Kaya yung ginamit ditong salita, yamdah, hindi yahmidullah. Naintindihan yung pinagkaiba. Yamdah, yung ginamit ni Sheikh Rahimahullah. Kaya dito sa aya, Surah Ali Imran, verse 9 to 7, sa ahyanan, yamdahul mu'minina bil mi'ad. So pinupuri ni Allah yung mga naniniwala sa kabilang buhay. Sabi ni Allah, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. At ang mga rasikhuna fil ilm, rasikh ibig sabihin matatag sila sa kaalaman. Matatag ang kanilang kaalaman sa bagay na kanilang pinaniniwalaan. Na sila yung kabaligtaran nung basta-basta lang na naniniwala. Kasi may ganun, di ba? Basta-basta lang naniniwala. Pero sila, ang kanilang paniniwala, nakapundasyon sa kaalaman. Nakapundasyon sa kaalaman. Actually, yung imanu bil ghaib, na sa pamagitan nito nagiging mu'min yung tao. Di ba yung mas bababa? Islam. So sila yung nagtatanga ng imanul wajib. Yung palagi natin nababanggit noon nung tinatalakay natin yung nawakidul Islam. Imanul wajib. Yung basic na iman. Meron sila noon. Pero imanu bil ghaib, yun yung pananampalataya sa kabilang buhay. Pero actually, yung imanu bil ghaib na yun, hindi basta-bastang pinaniniwalaan ng mu'min. Nakabatay ang kanyang paniniwala sa kaalaman. Nakabatay sa kaalaman. Hindi basta-basta lang yung bulag na pinaniwalaan. Kasi mangyayari sa mga ligaw na sekta, ganun, di ba? Pinaniniwalaan nila yung mga kababalaghan nang hindi naman nababatay sa kaalaman. Naniniwala sila. Yung sheikh nila kayang lumutang. O yung imam nila ng mga Shia, nakakaalam ng mga nalilingid. Na yung mga Sufi tsaka Shia nga, nagkakatulad talaga sila yung mga Sufi tsaka Shia. Maganda yung post nung nakaraan niyan ni Dr. Muhammad Atta. Na yun nga, magkatulad halos yung Sufi tsaka Shia. Iba lang yung tawag. Sabi nga nila magkaibang magkabaligtad lang na mukha ng ng barya, yung ganito. Di ba yung barya may dalawang mukha. Yung isa Sufi, isa Shia. Pero isa lang talaga sila.
Kasi mga Sufi, ang tawag nila sa mga tao na ginagawa nilang Diyos, wali. Yan, santo, di ba? Yung mga Shia, tawag naman nila, imam. Ganun mga bagay. Nagkakatulad din sila sa ibang mga bagay. Kakatulad din sila sa ibang mga bagay. At tinutukoy dito na rasikhuna fil ilm. So sinasabi daw nila, naniniwala kami dito nun sa araw ng paghuhukom at iba pang mga pinaniniwalaan. Pero yung tinutukoy dito, nabuti nabanggit pala rito. O sa Ali Imran pala ito. Yung tinutukoy dito yung muhkamat at saka yung mutasyabihat na mga aya sa Surah Ali Imran. Naniniwala kami sa lahat ng ito. Kullum min indi rabbina, lahat ng ito ay galing sa aming Panginoon. Wa ma yaddakkaru illa ulul albab. At walang sino mang nakaaalala, liban na lamang sa mga may bukas na pag-iisip. Makakaalala, ibig sabihin, makakaalala sa babala at tatanggap ng babala at kumaga mangingilag dahil sa babala nito. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. So ito, dua ito. O Allah, huwag mong ililihis ang aming mga puso matapos na kami ay iyong gabayan. Wahab lana min ladunka rahmah, handugan mo kami mula sa iyo ng habag. Innaka antal wahhab, tunay na ikaw ang tagapaghandog. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. So dito, tinutukoy na naniniwala sila. Sabi nila, tunay na ikaw ay titipon sa mga tao sa araw na walang pagdududa. So naniniwala sila sa al-ghaib, bagay na hindi nakikita. Pero sigurado sila sa pinaniniwalaan nila. Kasi yung kanilang paniniwala, nakasalalay sa kaalaman. Hindi nila yung pinaniniwalaan dahil lang sa sinabi ni ganito o sinabi ni ganyan. Pinanghahawakan nila yung kaalaman, tapos tinitimbang nila yung mga batayan na mula roon, naging kabilang na nga sila doon sa rasikhuna fil ilm. Mainit na ngayon, ano? Bibili na nga ako ng yung ventilador, yung kahit yung DC na ceiling fan. Sakto yan dyan, inshallah. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Tunay na si Allah ay hindi tatalikod sa pangako, sa kanyang pangako. Magkaiba to Yung ma'ad na tinutukoy dito, ma'ad ibig sabihin, ang root word kasi ng ma'ad, ada. Aning ada? Ada yaudu. Nagbalik. So yung mi'ad, pagbabalik. Pagkabuhay muli, kabilang buhay. Pero itong mi'ad na tinutukoy dito, inna Allah la yukhliful mi'ad, tunay na si Allah ay hindi tatalikod sa kanyang mi'ad. Ang root word nito, wa'ada. Ano yung wa'ada? Nangako siya. So ito, si Allah, hindi siya tatalikod sa kanyang pangako. Alhamdulillah. So ito yung ilan pa sa mga batayan. Marami pa ito. Alhamdulillah, mga ilang araw pa natin ito na matatalakay bago itinuloy ni Sheikh Rahimahullah yung pagtalakay sa mismong araw ng paghuhukom muli. At yun nga, kasunod na rin ito yung pagpasok ng tao sa paraiso at impyerno. Na inshallah, kapag matapos natin yung Imanu bil Kutub, Imanu bil Kutub, yung libro na isa, yun ay ipapalit natin yung paraiso at impyerno. Para sabay na natin siya matalakay din. Kasi kung hintayin pa natin matapos ito, saka natin tatalakay yun. Baka 3 taon pa to. 3 taon pa to. Binata na si Hamudi. Kasi Pausiya, dalaga na. Saka tayo makapagtalakay ng paraiso at impyerno. Alhamdulillah. Yun yung ipapalit natin. Inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.